Daddy? Hi, magandang gabi po. Isang masayang araw o gabi po ng pananalangin po sa atin. Salamat sa pagkakataon na makasama po tayo sa pag-aaral. Ngayon pong gabi, sa ikalimang gabi po ng pag-aaral, ang title po natin ay Magsisi at Mapuspos ng Banal na Espiritu Santo. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa na babasahin po natin mamaya, makikita po natin na yung mga apostol, nang sila po ay mapuspos ng banal na Espiritu Santo, sila po ay nangaral patungkol po sa ating Panginoong Hesus. At ang panawagan po nila doon sa mga tao na nakikinig, sila po, mga kapatid, ay magsisi at mapuspos ng banal na Espiritu Santo. At tatanggapin nila, sabi po ni Pedro, ang gift of the Holy Spirit. Ngayon po ay kung marinig po natin ang salitang magsisi, ano po ang pumapasok sa ating mga pag-iisip? Marahil naiisip po natin na magsisisi kasi makasalanan talaga yung tao. Ako ay makasalanan, meron talagang kahinaan ako, may mga pagkakamali ako o marami akong mga kalokohan. Ano kaya ang mga dahilan bakit di tayo nagsisisi? Meron kasing mga tao na hindi nagsisisi. Marahil minsan hindi rin tayo nagsisisi kapag meron tayong mga nagagawang mali. Ano pong mga reason, mga kapatid? Bakit hindi tayo nagsisisi? Marahil iniisip natin na wala tayong nagawang mali o tama tayo sa naging paningin natin, sa ating paningin sarili, ano? Minsan nga iniisip natin na yung iba nga mas masahol pa yung ginagawa sa akin. Yun po tayo, no? Mas nakapokus tayo sa mali ng iba. Dahil po nakapokus tayo sa mali ng iba, hindi na natin iniisip na meron tayong sariling mga pagkakamali. At marahil po, mga kapatid, nahihiya tayo sa Panginoon kasi tingin natin hindi tayo karapat-dapat sa kapatawaran niya dahil po sa laki ng kasalanan natin sa atin pong palagay. O iniisip natin na hindi ako makapagsisisi kasi gagawa din naman ako ulit ng kasalanan. Sabi nga po nung kaibigan namin sa isang kwentong barkada, may isa daw pong lalaki na humingi ng kumpisal sa isang padre. Sabi niya, "Father, gusto ko magkumpisal sa inyo. Ako ay merong nagawang kasalanan. Ako po'y nagnakaw ng isang panabong na manok." Sabi, ganun ba? Sabi ni Father, dahil dyan, kailangan mong magbayad ng 500 at ikaw ay aking ipapanalangin upang mapatawad ka ng Panginoon. Sumagot po ang nakapagnakaw, sabi niya, "Father, pwede po bang 1,000 po ang ibigay ko po sa inyo?" Sabi ng Father, "Bakit naman?" Sabi ng nagnakaw, "Kasi po, meron pa pong isang tandang doon na natira at akin pong planong nakawin mamayang gabi." Ganun po tayo, no? Kahit po alam natin na mali, iniisip natin na pwede nating gawin uli ito. O marahil hindi tayo nagsisisi kasi ayaw nating iwanan yung masarap na kasalanan para sa atin. Kasi nga ang tunay na pagsisisi kasi ay ang pagtalikod sa kasalanan. Kaya iniisip natin, bakit nga ba gugustuhin nating talikuran ang mga bagay na nag-enjoy tayo? Gaya ng alak marahil, ng sugal, ng mga chicks, ng mga hindi magagandang tanawin sa social media gaya po ng pornography, mga chismis na hindi natin maiwasan, mga negatibong pag-iisip sa ating mga kapwa at marami pang iba, mga kapatid. Ang tanong, ayaw ba ng Diyos na tayo ay magsisisi? Kasi kadalasan nagsisisi lang tayo kung may masamang epekto na sa ating buhay ang mga ginawa nating mga kasalanan. Ano pong sabi ng 2 Pedro 3:9? Ganito po ang sabi, "Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman." Parang matagal yung pagdating ng ating Panginoon. Pero ang totoo, ang tagal na iyon ay mga opportunities na ibinibigay ng Diyos
upang ang tao ay magsisi, kasi ito ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay magsisi, sapagkat sa kanilang pagsisisi, ang mga taong ito, mga kapatid, ay hindi makakasumpong ng kapahamakan, kundi ng kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Alam ko pong pamilyar po kayo sa alibughang anak. Ang alibughang anak, mga kapatid, kinuha niya po ang kanyang yaman. Umalis po siya sa kanyang tahanan, iniwan niya ang kanyang ama. Nagpakasasa siya, ginastos niya yung kanyang mga kaperahan, hanggang sa dumating ang kahirapan, naubos niya po, mga kapatid, ang kanyang yaman. At ano pong nangyari? Sa sobrang kahirapan, ang gusto po niya ay siya po ay nag-alaga ng baboy, at ang kanyang request, kahit mismo yung pagkain ng baboy, iyon na lang ay kanyang kainin. Hanggang sa kanyang naisip na pagwari-wari po niya, naalala po niya ang kanyang ama, at iniisip niya na siya po ay babalik sa kanyang ama, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang alipin, mga kapatid. At dahil sa kanyang desisyon pong iyon, siya po ay bumalik, at hindi pa man siya nakakarating sa kanilang tahanan, sinalubong na siya ng kanyang ama. At hindi siya tinuring na isang alipin, kundi tinuring siya kung sino talaga siya. Siya'y isang anak niya. Ang aking pong naisip, mga kapatid, bakit po naisip ng anak na bumalik? Alam po natin sa story, talagang marahil ay nabibigatan na siyang lubha sa kanyang karanasan. Pero alam ko po na ang banal na Espiritu Santo, kung may ganun mang pagkakataon na nangyari sa tunay na kapanahunan po natin ngayon, alam ko po ang banal na Espiritu Santo ang siyang umaakit upang tayo po ay magbalik loob sa ating Ama sa langit. Magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Ang banal na Espiritu Santo ang siyang umaakit sa atin upang tayo po ay magsisi. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo magsisisi. Ito ang gusto ng Diyos, tayo po ay magsisi. Kaya nga po, minsan ang mga tao ayaw nilang lumapit sa Diyos. Kasi iniisip nila, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Marahil lang sabi ng isa, sa aking kaibigan, ay gusto niya munang magbago siya. Gusto niya muna na alisin muna niya yung bisyo niya para siya magbalik sa ating Panginoon. Pero hanggang ngayon, hindi pa yon natutupad. Ang dapat doon na gagawin po natin, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos kung ano tayo, na may mga kakulangan, may mga kahinaan, at ang Diyos, mga kapatid, ang siyang magbabago po sa atin, sapagkat ang Diyos lamang ay may kakayanan na tayo po'y baguhin sa atin pong mga kahinaan. At paano mangyayaring pagbabagong iyon kung hindi tayo lumalapit doon sa may kakayanan na baguhin po ang ating mga buhay? Punta po tayo sa mga verses na ibinigay po sa atin sa pag-aaral po ngayon. Sa aklat po ng mga gawa 1, ang una po ay nasa 1, 4 at 5. Ano pong sabi dyan? Sabi sa 4, bago pa man ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit pagkatapos po niyang mabuhay, nang siya po ay naipako sa krus, namatay siya, inilibing, nabuhay muli ang ating Panginoong si Kristo. At 40 days nakapag-stay siya rito, mga kapatid, bago siya umakyat sa langit. Nasabi po niya, bago po siya umakyat sa langit, sabi niya sa mga alagad, isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Jesus, ang mga alagad po ito, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinasabi ko na ito noon sa inyo. May ipinangako daw sa kanilang Ama. Ano daw po ito? Ang matanggap nila ang banal na Espiritu Santo. Bago sila umalis sa Jerusalem, bago sila maging makapangyarihang mga ngaral, kailangan po sila po ay mapuspos ng ipinangako sa kanilang banal na Espiritu Santo. Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw ay babautismuhan kayo sa banal na Espiritu Santo. Ganito po katindi ang pangangailangan, mga kapatid, ng mga manggagawa ng ating Panginoon, ng mga alagad sa kapanahunan pong ito, ng banal na Espiritu Santo. Kaya ito'y gusto ng Diyos na ibigay po sa atin.
Ito ang umaakit po sa atin. Ito ang nagtuturo sa atin ng anong gagawin natin. Ito ang nag-i-inspire po sa atin upang tayo po ay magsipagsisi. Ano po sabi po sa chapter 2? Talon po tayo sa chapter 2, verses 1 to 4. Nasabi dyan, mga kapatid, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, 50 days after na mabuhay sa ating Panginoon, nagdipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Si Jesus ay nasa langit na sa panuhunan pong ito. Ano pong ginagawa ng mga mananampalataya, mga kapatid? Nagtitipon sila sa isang bahay. Kung babalikan po natin sa chapter 1, mga kapatid, sa verse 14, sabi dito, lagi silang nagtitipon para manalangin kasama ang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus at ang mga lalaking kapatid ni Jesus. Kumbaga dito po, mga kapatid, nagtitipon sila, sama-sama sila, nagkakaisa sila, nanalangin silang sama-sama. Ganito po ang ginagawa ng mga mananampalataya sa atin pong early church. Habang ano pong nangyari nung sila po ay nagtitipon sa pananalangin, nagtitipon ng mga mananampalataya, sabi sa verse 2, habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin, at puro ugong na lang ang kanilang naririnig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumakalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natututunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganon. Ito po yung kapangyarihan, mga kapatid. Sabi nga po dito sa Acts of the Apostles, kung mababasa po natin, sila po ay naghintay. Hindi sila naghihintay ng walang ginagawa. Naghintay sila, mga kapatid, na nagsisisi sila sa kanilang mga kasalanan. Naghintay sila na nagpanalanginan sila sa isa't isa, nanalangin po sila ng sama-sama. Talon po tayo sa chapter 2 pa rin, 37 to 39, ang verses po natin. Ano po sabi dyan? 37. Nang marinig iyon ng mga tao, sabi po sa pangangaral po ito, mga kapatid, ng mga apostol sa pangunguna po ni Pedro, tumagos ito sa kanilang mga puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang mga kasamahang mga apostol, mga kapatid, sabi po nila, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Kumbaga makikita po natin, in short, mga kapatid, ang mga tatanggap sa ating Panginoong Kristo, maririnig nila ang pangaral. Pag narinig nila, sila po ay aakitin ng banal na Espiritu Santo. Sila na po mismo ang magtatanong kung ano ang kanilang gagawin. At ano daw po ang magandang gawin po nila? Sila po ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan, mababautismuhan po sila sa pangalan ng ating Panginoong Kristo bilang tanda ng pagpapatawad ng mga kasalanan na meron sila. At ano po yun? Tatanggapin po nila ang regalo ng banal na Espiritu Santo na siyang tutulong sa kanila, mga kapatid, o sa atin sa isang panibagong buhay. Pero po, no? Kaya po tayong baguhin ng ating Panginoon. Kung iniisip po natin na napakalalim ng atin pong mga suliranin sa kasalanan, na malaki ang kasalanan kong nagawa sa Panginoon, malalim ang kasamaan ko, baka hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Huwag tayong mag-alala. I-open lang natin, mga kapatid, ang ating mga puso sa ating Panginoon. Habang inaakit po niya tayo, maging bukas tayo sa pag-akit na yun. Habang sinasabi niya sa atin, mga kapatid, na magsisi tayo, tanggapin natin iyon, magsisi tayo. At ang Panginoon, mga kapatid, tutulungan tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na babaguhin po niya ang atin pong mga pamumuhay. Sa huling verse dito sa mga gawa, mga kapatid, chapter 3, talon po tayo sa chapter 3, verse 19, ang sabi po dito, kaya ngayon, kailangang magsisig na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan.
Ano daw pong gagawin natin? Pagkatapos natin magsisi, saan tayo lalapit mga kapatid? Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Kasi mali po minsan ang paraan ng ating pagsisisi. Nagsisisi tayo, pero pagkatapos nating magsisi, babalik tayo sa ating mga ginawang mali. Pagkatapos nating magsisi, babalikan natin yung ating mga kasalanan. Pagkatapos nating magsisi, babalikan natin yung nagpapasaya sa ating mga mali at mga nagagawa nating mga kasalanan. Pero sabi po dito, pagkatapos natin magsisi, lumapit tayo sa ating Panginoon upang tulungan niya po tayo na tuluyan po sa pagpapanibagong buhay. Sa huling talatang gusto ko pong basahin, sabi dito sa Lucas. Punta tayo mga kapatid sa aklat ng Lucas. Chapter 11, verses 11 to 13. Ayan. Ano pong sabi dyan mga kapatid? Sabi ni Jesus, kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humihingi ng isda, ahas ba ang ibibigay ninyo? Tama po ba mga kapatid? At kung humingi siya ng itlog, alakdan ba ang ibibigay ninyo? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga humihiling sa Kanya. Yan, tama po mga kapatid. Ang mga magulang, kapag humihingi ng mabuti ang mga anak, gusto talaga nating ibigay ang pinakamabuti sa kanila. Kahit po masama ang magulang, maggagawa pa rin siya ng mabuting pagbibigay sa kanyang mga anak. Ayon po sa talatang ito. Kahit hindi po, marahil ito ay hindi lahat sa lahat ng case ngayon sa nakikita natin, pero ang Diyos sa lahat po ng pagkakataon, gustong gusto po niya na bigyan po tayo ng pinakamabuting kaloob. Ano po yon? Ang kaloob ng banal na Espiritu Santo. Alam ng Diyos, mga kapatid, kung gaano natin kailangan ito. Kung wala ito, paano na po ang ating buhay? Paano na po ang ating spiritual na pamumuhay? Paano na po ang ating connection sa ating Panginoong Diyos? Paano tayo magsisisi? Paano mababago ang buhay natin? Paano tayo mas magiging malapit sa ating Panginoon? Muli po, magandang gabi at nawa ay muli tayo magkita-kita sa mga susunod na pagkakataon. Pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoon, magdalanginan tayo sa isa't isa. Daddy!